4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Sa pagsugod adto ta sa pag-ampo. Amahan namo nga Dios nini nga takno sa kagabhion, kami magaduol da sa imong balaan nga presensya. Kung aduna may mga kalapasan sa akong kinabuhi, Father God, sa mga buhat, mga hunahuna, bisan man sa nalitok, sa mga worries, sa mga anxieties, arrogance, Father God, salamat sa imong paglimpyo kanako. Ingon man usab sa tanan nimong mga kaanakan. Salamat Father God nga ikaw nagahimo kanamo nga limpyo ug angayan nga makigsandurot nga kanimo karon, ilabi na sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Tabangi kami, uban ni kami. Salamat sa imong pagtudlo kanamo pinagi sa imong pulong. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Mayong gabi day sa tanan, no? Sa mga kaigsuonan sa Grace Christian Church Tibungko, kay igsoong Lourdes Kabigin Andoy, kay Gister Andoy, Aliha Pandulo, ug sa uban pa dinha. No? Now, karon nga kagabhion dinhi na kita magatuon sa wisdom doctrine. Atong pagatunan ang kining wisdom doctrine. Sugod kita sa definition, wisdom is the full knowledge from the right lobe of the soul, converted to action through the daily circumstances of life. Balik ko nako, wisdom is the full knowledge from the right lobe of the soul, converted to action through the daily circumstances of life. Mo kini atong ginahisgutan nga wisdom. Lahi kini siya nga wisdom sa kalibutan ng butang, no? Kung dili kini siya nga wisdom nagahisgot mahitungod sa espirituhalong butang. Mga pulong sa Dios nga atong gituohan ug nagapuyo diha sa ato ang tuo nga bahin sa kasing-kasing. Ug kini siya ang mga pulong sa Dios nga nasa ato ang kalag, ma-convert kini siya into action pinagi sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, pinasikad sa mga circumstances of life. Adunay mga circumstances of life nga atong masugatan kada adlaw. Either bad circumstances, magamit nato kini siya, kining pulong sa Dios, gitawag nato wisdom, or bisan man sa good circumstances. Bad circumstances and good circumstances are all opportunities para sa Christian way of life. Nagadepende sa ato ang reaction o yun sa nato pag-react ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kung bad circumstances man, nagadepende gihapon sa ato ang reaction. Kung nag-react kita positively, pwede pod nga nag-react kita negatively. So, walay kalainan ini, either bad or good nga gitawag natong circumstances. Ang kalainan ini mao nga ang atong reaction either negative or positive. So kung kita adunay kaalam sa Dios, kung ang pulong sa Dios nagapuyo sa atong kinabuhi, pag naay bad circumstances, and then i-deal nato ang negative circumstances sa atong kinabuhi into positive, nagmadaugon kita. Kung aduna may mga good circumstances, pero bisag good circumstances kung
Ang atong, kinabuhi wala mainsakto gihapon na kanato ang arrogance tungod kay aduna kitay mga achievement, mga accomplishment, aduna kitay mga ibutang nato mga panalangin apan kung ang atong pag-response is negative, sa gihapon is, wala gihapon pulos sa atubangan sa Dios. So either bad circumstances, either good circumstances, kining tanan depende sa ato ang reaksyon. Either ang atong reaksyon negative or atong reaksyon is positive. Kung bad circumstances, pwede ta nga positive ang atong reaksyon. Kung good ang circumstances, pwede po ta mag-positive reaction. Pero pwede po nga bad circumstances, nga negative atong reaction, and then good circumstances, nga negative gihapon ang atong reaction. Ug busa, naara gyud dinha sa gitawag natog decision sa sulod sa ato ang mentality, decision sa atong kalag, ang base sa atong gitawag natog Kristohanon nga pagkinabuhi. Dili man tanan nga good circumstances nga spiritual ta. Bisan po sa bad circumstances, pwede po nga dili po ta gitawag natog carnal. Pwede po sa bad circumstances, spiritual ta. So, baliktad, bali-bali ni sila, vice versa ni sila, no? So, dili garantiya ang good circumstances nga spiritual ta, dili po garantiya nga bad circumstances nga carnal ta. Pwede nga bad circumstances nga spiritual ta, pwede po nga good circumstances nga carnal ta. I just hope nga klaro na sa to nagadepende sa ato ang reaction. So wisdom is understanding of what is true, right, and lasting. So ang kaalam mao ang pagsabot ug unsa man ang tinuod, matarong, insakto, o bisan man ang katong mga butang adunay value sa walay katapusan. So sa dihang gina-apply nato ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, sa atong pag-apply sa pulong sa Dios, ang ato lang gid niya na dapat positive kita, dili kita negative. Positive kita, bad circumstances dapat positive ta. Good circumstances dapat positive gihapon ta. Usually nagahuna-huna ang kasagaran ng mga Kristohanon nga sa good circumstances positive lang tanan. Well, sa imong huna-huna pwedeng mag-positive ka, pero sometimes magpasok din ang arrogance. Yes, gapo ang circumstances eh. Pwede kang nagakalipay ka, nga emotional ka. So, dili garantiya nga good circumstances nga spiritual ang usa ka magtotoo. So, anita sa number 2, kining gitawag natog right thinking. Dapat insakto gyud ang atong panghuna-huna. Sumala pa sa Proverbs 23:7, as the man think in his heart, so is he. So, as the man thinketh in his heart, so is he. So, kung unsa man ang ginahuna-huna dahil sa tao, mao kana siya. Naay bad circumstances, pero ang imong gihuna-huna mao ang magmadaugon ikaw sa bad circumstances, mao kana ikaw. Magmadaugon ka sa bad circumstances. Kung adunay mga good circumstances, and then bisan man sa mga maayo nga circumstances sa imong kinabuhi, positive ang imong reaction, nagmadaugon ka sa imong Christian way of life. Busa, mao gid na ang akong ginaingon sa inyo nga dili garantiya ang good circumstances sa spirituality, ug dili pod garantiya ang bad circumstances sa carnality. Pwede kang adunay bad circumstances
nga imong reaction is spiritual, apan pwede pod nga good ang circumstances, pero ang imong reaction is carnal. Maayo ang circumstances niya, nahambugero ka. Hambog ka kay siguro nakapasar ba ka sa board exam. So, good circumstances mo na siya. Pero, ang resulta sa atong pangunahuna is nahimo tang hambugero. So, negative gihapon ang resulta sa mata sa Dios. So, mao kana nga sa pagkinabuhi sa tao, especially sa mga magtotoo, o kung saan kita nga magmadaugon sa atong Christian way of life, nagadepende gyud sa gitawag natog atong pagka-spirituality. Nagadepende siya og unsa kita ka spiritual. Ug busa bisan man sa good circumstances, approach na to ang mga maayong circumstansya diya sa maayong bahin nga diin mahimaya gyapon ang Dios sa atong kinabuhi. Ug kung bad circumstances man, ang atong reaction is positive gyapon nga diin kana alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So mo kana no, right thinking. As the man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23:7. Right thinking is to think what is good. Right thinking is to think what is good. Ngayon sa may gitawagin what is good. Kung naghuna-huna ka sa usa ka butang nga supak sa kabubuton sa Dios, dili ka na siya maayo. Pero ang insakto nga panghuna-huna, ang right thinking, mao ang paghuna-huna ug unsay maayo og kabubuton sa Dios. Dapat limpyo ang atong panghuna-huna, pure, no? Right thinking is the thinking of Christ. Ang insakto nga gitawag nato panghuna-huna susama sa panghuna-huna ni Kristo. Ug mahimo nga mao kadtong panghuna-huna ni Kristo. Sa dihang naghuna-huna kita sa mga butang nga sama sa panghuna-huna ni Kristo, mao kana ang gitawag nato right thinking. Sa 1 Corinthians 2:16, ang pulong sa Dios mao ang hunahuna ni Kristo. The Word of God is the mind of Christ. O busa, kung ang pulong sa Dios nagapuyo na dire sa atong hunahuna sa right lobe of the mentality, mao na to siyang nagagawa sa atong thinking, mao na tong nag-iimpluwensya nato nga pulong sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Busa naghuna-huna kita sa mga maayong butang. Kaya ang pulong sa Dios mao kanunay ang atong giya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So busa sa dihang aduna kitay insakto nga panghuna-huna, right thinking iyang gisgutan dinhi. Right thinking is to think what is good, clean, and pure. Right thinking is the thinking of Christ. Now, only a spiritual person can think what is good, what is clean, and what is pure. Dili man makahuna-huna ang katong mga dili espirituhanon. Ug unsay maayo, unsay limpyo, o unsay pagkabalaan. Ang makahuna-huna lamang nining mga butang nga maayo, matarong, balaan, mao lamang usa ka magtotoo nga dili espiritual. Katong mga katawhan nga naa sa pagpakig fellowship kauban sa Dios. Those who are in fellowship with God. Those who are occupied with the Lord Jesus Christ and in fellowship with the Holy Spirit. Mao kini siya mga gitawag nato mga magtotoo nga adunay right thinking. Ang right thinking is to think what is good,
what is clean, and what is pure. And right thinking is the thinking of Christ. Right thinking is the mind of Christ, and the Word of God is the mind of Christ. Kanunay ginako kana silang ginabalik-balik kay nagmanuban mo na sila. No? Now, anhi kita karon sa right attitude. Anhi kita karon sa right attitude. Sa Pilipos 2:5 nagaingon, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Jesus Christ's attitude is our pattern, an example to execute Christian way of life in our daily living. Hinumduman nato nga ang kinaiya ni Kristo Jesus mo'y atong pattern, mo'y atong sulundon, mo'y atong example. So, para nga ma-execute na to ang Christian way of life sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Wala kita laing modelo. There is only one model. Kaya gitawag na to Christian way of life. And that is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the only model sa Christian way of life. Wala na lain, dili mga apostoles ha. Dili mga apostoles. Do ang mga apostoles na sila mga good example nga hikanato. Apan dili nila makuha ang gitawag na to kinaiya nga iya kang Kristo Jesus. Si Jesus Christ lang ang sinless, si Jesus Christ lang ang perfect nga tao. Do Diyos siya pero wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos aron nga magkinabuhi siya sa hingpit nga paagi. Kundili iyang gidawat ang iyang pagkatao ug sa iyang pagkatao nagapili gid siya nga magmatarong siya ug nga dili siya magpakasala. Katong gitawag na to non-posse pecare o posse non pecare. The impeccability of the Lord Jesus Christ. Ang non-posse pecare naghisgot sa iyang pagka-Diyos. Og isip sa iyang pagka-Diyos dili gid siya pwede makasala. Ug dili pud siya pwedeng matintal kay Diyos man siya. Pero sa posse non pecare naghisgot sa iyang humanity. Ug ang posse non pecare o sa Latin nga pinulungan kana siya naghisgot nga sa iyang pagkatawhanon mahimo siyang makasala. Mahimo siyang tintalon. O gani gitintal gid siya kay mahimo man siya makasala. Pero sa iyang pagkatawhanon ang posse non pecare nagpasabot nga sa iyang pagkatawhanon wala gid siya makasala. Og able siya nga dili magpakasala. Able not to sin. Mao kanang gitawag posse non pecare. Bisan tinuod pwede siya makasala o bisan tinuod pwede siyang tintalon sa iyang tawhanon nga bahin pero able siya nga dili makasala. Pinagi sa iyang gitawag na to og kaugalingon nga kabubuton nga magsunod siya sa pagkamatarong o pagkinabuhi nga balaan. Ug busa si Jesus Christ both deity and humanity wala gid makasala. Ang pagka-Diyos niya dili gid pwedeng makasala. ang pagka-Diyos niya dili pwedeng pagkatintalon. Ang pagkatao niya yes pwedeng makasala ug pwedeng pagkatintalon. Apan sa iyang pagkatawhanon wala gid siya makasala. Able siya nga dili makasala. Nagpili gid siya nga di siya makasala. Gitintal siya, apan bisan gitintal siya, wala gid siya matintal o wala siya makasala.
ug mao kanang hiisgutan diha sa Hebrews 4:15. Siya usa ka hingpit, usa ka matarong siya. Busa angayan gud siya nga mobayad sa atong mga sala. Tungod kay dili pwede mobayad ang sad-an sa sad-an. Dinha sa husgado, ang usa ka sad-an dili pwede makabayad sa usa ka sad-an. Ang usa ka way sala lamang ang makabayad ngadto sa adunay sala. Ug busa dinhi sa atoang kahimtang sa tawhanon nga rasa, ang makabayad lamang sa atong mga sala mao lamang si Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus man lang ang walay sala. Ug busa diri sa Philippians 2:5 nagaingon, have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. Jesus Christ's attitude is our pattern. Our pattern and example to execute Christian way of life in our daily living. Filling with the Holy Spirit produces Christian attitude. So mo kanang usa ka importante nga masabtan nato dinha. Dapat anaa kita in the sphere of the Spirit. That means we must be filled with the Holy Spirit. Importante kana siya. Kay kung dili kita puno sa balaang espiritu, nagpasabot nga naa kita sa kahimtang nga gi-grieve nato ang Holy Spirit or gi-quench nato ang Holy Spirit. But if we are filled with the Holy Spirit, that means we're not grieving the Holy Spirit, we're not quenching the Holy Spirit. And by that, we are in the power of the Holy Spirit. Dili pud pwede nga walay power ang Holy Spirit kay ang mulabas mo na power of the flesh pod. Ang ato pong unod mo'y nagapaningkamot sa pagkinabuhi nga matarong o pagsulod sa kabubuton sa Dios. Og matawag pud na siya og human God. Busa importante kay nga masabtan nato kini mga butangan ni. Nawanhi kita karon sa right action. Dinhi kita karon sa right action. Kining gitawag na to right action, dependent kini siya sa right thinking o right attitude. Ug mo resulta lamang ang right action based sa atong right thinking o right attitude. Dili pwede mag-una ang right action, no? And then walay right thinking o walay right attitude. Ang action dependent siya sa right thinking, right attitude, right motivation. Ug busa sa atong pagpangalagad sa Dios, mag-una gyud diri sa gitawag nato atong kalag. Ang kalag nato nga napuno sa doktrina, naga-process siya og naga-change siya sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, dinha gyud siya nagasugod ang gitawag natong pagsunod sa pulong sa Dios nga anaa sa atong kalag. Ug mao kini atong subject karon gitawag nato og wisdom, application of the word of God from our soul. Dili kita maka-apply sa pulong sa Dios kung wala ang pulong sa Dios diha sa atong kalag. Ug busa magauna gyud ang pulong sa Dios dinha sa atong kalag. Yes, may gabi day no kay Aliha Pandulo, GC Lagunay no ug mga kaigsuonan sa Grace Christian Church Tibungko. So, sa right action, we must present our bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Morning sa Romans 12:1. Sa ato pa, mag-coordinate kini siya ang right thinking, ang right attitude, and then right motivation, and then ang atong lawas, mo kana siya ang buhing halad nito sa Dios. Living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship.
So mao kini siya ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Buhing halad madawat sa tubangan sa Dios nga mao ang atong espirituhanong pagpangalagad o pagsimba. Sumala pa sa Roma 12:1. So mag-start sa right thinking, right attitude, right motivation, and then right action. So diha na magasunod ang right action. Kanang gitawag nato the law of expediency. O ang buti pasabot sa the law of expediency, buti pasabot nga ang tanan natong mga action is appropriate to the will of God. Ang tanan natong mga gibuhat, either unsa man ang trabaho o unsa man ang pagsulti, tanan nga atong gilitok, ang tanan appropriate diha sa kabubuton sa Dios. Sa atong pagsulti, pa-edify kita sa atong isikang magtotoo. Sa atong pagsulti, naka-build kita sa laing nga tao. Nakapaligon kita sa laing tao. Sa atong pagbuhat, na-edify ang atong isikang magtotoo nga nagtanaw ka nato. Nagahatag og tinuod nga kahimayan sa atong buhi nga Dios. Mao kana siyang gisgutan dinha sa right action. So we must present the members of our body as instrument of righteousness to God. So mo kining Christian way of life, no? Ang Christian way of life nag-start sa right thinking, right attitude, right motivation, and then right action. So there is no Christian way of life without this, no? Without this, no? Kining mga butang. Christian way of life is purely dependent sa wisdom nga nasa atong kalag. Ug sa gitawag kini siya wisdom. Sa wisdom compartment sa soul streams of consciousness katong the essence of the soul. Ang katapusan niya ng ikapito mao ang gitawag nato wisdom. Ug ang wisdom compartment mo na tong pulong sa Dios nga nagapuyo sa ato ang right lobe of the soul. Nga din siya ang tinuod nga nag-usab sa atong kinabuhi into Christ-like character. Nganong into Christ-like character? Tungod kay ang Word of God na nasa atong kalag. Ug ang Word of God is the mind of Christ. Busa, ang Word of God nga nasa atong kalag, nahimo nga nag-influence nato sa pagbuhat susama sa ginabuhat ni Jesus Christ. So, mo ka nang gisgutan din sa right action. And then, anhi kita karon sa right determination, which is ang number 5 na kini siya. So, right determination. We must make it sure that our action or Christian service will lead to blessings and reward in eternity. So, muna nang ang right na itong determination, nagabuhat kita sa usa ka butang, nag-action kita, nagapangalagad kita sa atong buhi nga Dios. Tungod kay insakto ang atong determination, ginaklaro na to ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, ang atong Christian way of life. Ginabuhat na to kana siya sa insakto nga motibo nga magahatag lamang og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ug kana siya mo resulta nga to sa gitawag na to blessings in eternity or reward in eternity. Rewardable kana siya. Adunay ganti nga atong madawat niya na bisa atong pag action, bisa ato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. So, right determination. Determine ka nga imong buhaton ang usa ka buluhaton nga tama gikan sa imong right thinking, sa imong right attitude, diha sa imong right motivation, right determination. So,
Mao kini ang nagalihok diha sa imong kalag. Nga diin nagabuhat o naga-function ikaw sa mga buluhaton nga iya sa Dios. Tungod kay ang nasa sulod sa imong kalag, espirituhanon man. Busa na kay right determination. Ang imong focus is eternity. Ang imong focus nga ang imong pagpangalagad dili masayang kun dili adunay value sa eternity. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not be in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58. So mo nang magapangalagad yun kita. Nagapangalagad kita tungod kay determine kita na sa atong pagpangalagad dili kini siya sayang. Adunay naghulat niini nga equivalent nga ganti unya dito sa eternity. Sama karon. Kung limpyo tas tubangan sa Dios ug nagapangalagad kita kaniya, pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios karon sulod sa usa ka oras, determine kita nga atong focus mo gid ang pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pinagi niya na madawat sa tubangan sa Dios ug nga pinagi niya na adunay value sa eternity. Ug busa ang 1 Corinthians 15:58 nagaingon, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not be in vain in the Lord. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. 2 Corinthians 5:10. So, aduna kita right determination. Now, partly sa right motivation, atong makita ka na siya sa Colossians 3:23, usagid ka na siya ang atong right motivation. Tungod sa atong personal love for God, whatever we do it all for the glory of God. Gibuhat na to ang tanang mga butang alang lamang sa kahimayaan sa atong buhi ng Dios. Mao nang gitawag na to right motivation. Right motivation demands purity, demands spirituality, and paristemi. Unsa man kining tulo? Purity, that means we are presenting our bodies a living and holy sacrifice. Dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios. And then sa Matthew 5:28, be holy as God is holy. Magbalaan kita ingon nga ang atong Dios balaan man. And then sa 1 John 3:3, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. So, purity. Naghiskot mi tungod sa pagkinabuhi nga balaan. Pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga limpyos tubangan sa Dios. Number 2 is spirituality. That means we are empowered by the Holy Spirit. Dili pwede nga sa atong pagpangalagad we are not empowered with the Holy Spirit. Dili pwede nga we are grieving the Holy Spirit or we are quenching the Holy Spirit. Dapat yun empowered kita sa Holy Spirit. That's why when we are empowered with the Holy Spirit, ang next step niya is yieldedness. Dili po ta pwede makadiretso sa yieldedness, ha? Nga moingon kita nga kay ang balang espiritu na naman sa sulod sa atong kinabuhi. Tinuod man kana nga ang balang espiritu na sa sulod sa atong kinabuhi. Pero hinumduman nato nga bisag naa siya sa sulod, kung wala siya function sa atong kinabuhi, tungod kay aduna kitay mga personal nga sala o na kitay gitawag na to unconfessed nga mga sala,
wala siya naga-function. Ang resulta niya na ang energy of the flesh mo ay nagailog. O mao kana nga naga-function kita in the energy of the flesh, ug busa mahimo siya nga gitawag natog human God. Mao kana nga dapat ma-identify gyud nato ang empowerment of the Holy Spirit ug ang kining gitawag natog energy of the flesh. Kaya ang energy of the flesh pwede po na siya nga mubuhat, no, na pa na siya power, pero energy of the flesh di ay. Lahi ang energy of the spirit. Kaya ang energy of the spirit naghisgot na tungod sa balang espiritu nga diin naga-influensya kanato, nagagiya kanato, nagatudlo kanato sa mangbutang nga angay natong pagabuhaton. Ug mao kanang gisgutan natong spirituality. And then paristemi mo na ning sa Romans 12:1-2 ug sa Romans 6:13. Paristemi. Ang pulong paristemi means ay yieldedness. Submission to God's will or obedience to God. Or putting yourself to God's disposal. Mao kining paristemi. So, dili pwede mag-una ang paristemi sa spirituality. Dili pwede na. Dapat mag-una gyud ang spirituality. So dili pod pwede mag-una ang spirituality kung wala ang gitawag natog purity. Mag-una gyud ang purity. Dapat limpyo ka una sa tubangan sa Dios. Sa imong pagkalimpyo sa tubangan sa Dios, mosunod niya na ang spirituality. Na leading, na guidance, na teaching, na influence of the Holy Spirit. And after that, na naga-influence siya, naga-lead siya, naga-guide siya, naga-teach siya, mo na nang mi-follow kita sa iyang influence. Mi-follow kita sa iyang leading, sa iyang guidance. Pareha karon, nakahibalo kita nga adunay kitay online Bible study, atong gisunod siya. Ug sa atong pagsunod, miapil ta, misulod ta sa link. Kung nagapaminaw ta sa pulong sa Dios. Alang kanako, nahibalo ako nga aduna ako schedule karon, busa sa sulod sa akong kinabuhi adunay influence nga magatudlo sa pulong sa Dios. Ug busa pag-abot sa panahon, milingkod ako sa akong lamisa ug misunod ako sa leading ug sa guidance sa balang espiritu. So, mao kana siyang proseso, no. Mao kana ang atong gisgutan diri sa paristemi. Now, ato lamang i-review sa makadyot, murag mubo ra ni atong Bible study karon. Di na ko kini sa malugangan ug lain. Ato lamang i-review sa makadyot, wisdom doctrine. Ang wisdom doctrine, ang definition ini, wisdom is the full knowledge from the right love of the soul, converted to action through the daily circumstances of life. Wisdom is understanding of what is true, what is right, and what is lasting. Muna number 1. Number 2, right thinking. Right thinking, as the man think in his heart, so is he. Proverbs 23:7. Right thinking is to think what is good, what is clean, and what is pure. Right thinking is the thinking of Christ. 1 Corinthians 2:16, Titus 1:15, bisan 1 John 3:3. So only a spiritual person can think what is good, what is clean, and what is pure. Those who are in fellowship with God, those who are in fellowship with God the Father, with the Lord Jesus Christ, and with the Holy Spirit. Right attitude, number 3. So have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Filipos 2:5. Jesus Christ's attitude is our pattern, an example to execute Christian way of life in our daily living. Filling with the Holy Spirit produces Christ-like attitude. Galatians 5:22-23.
Sa right action, Colossians 3:23, whatever you do it all for the glory of God. We must present our bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Romans 12:1. We must present the members of our body as instrument of righteousness to God. Romans 6:13. Right determination. We must make it sure that our action or Christian service will lead to blessings and rewards in eternity. 1 Corinthians 15:58 says, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. 2 Corinthians 5:10. And then the last, number 6, right motivation. Colossians 3:23. Right motivation demands purity, spirituality, and paristemi. Purity means presenting our bodies as a living and holy sacrifice. Sa Matthew 5:48, be holy as God is holy, and in 1 John 3:3, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself, just as God is pure, or he is pure. And then sa spirituality, Holy Spirit empowerment. That means we must always be dependent to the empowerment of the Holy Spirit, not in the energy of the flesh. If we are not empowered by the Holy Spirit, we are empowered by the energy of the flesh. That's why we need to be always filled with the Holy Spirit. That means we are in the spirit of the Spirit, in the influence of the Spirit. We must always be in the Spirit's guidance. John 14:26, Romans 8:16. And that we are walking with the Holy Spirit in Galatians 5:16. And the number 3 is paristemi. Paristemi means yieldedness, putting yourself to God's disposal, and submission to God's will, or obedience to God. So far mo lang ni ato ang Bible study karon nga Huwebes, alangan ni nagmulugan kog lain. Diri na lang sa tataman og naamoy mga pangutana, ato na lang gamiton kini siya kining 10 minutes nga nabirin sa questions and answers kana kung aduna kamoy mga pangutana sa ato ang ginatun-an karon nga gabi. Okay, na ba yung mga pangutana? Okay, so kung wala mo yung mga pangutana, mag-aadto ta sa ato ang closing prayer. Murag sayo-sayo tang nahuman karon tungod kay mubo ang atong subject. Kung kailanganin pud mo dugang tag usa ka subject, nabili na to is 10 minutes na lang, no? Okay, so kung walay pangutana, adto ta sa closing prayer. Magampo ta. Amahan namo nga Dios niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig paghimaya nga anak kanimo. Bisan man ining panahon nga imong gihatag ani kanamo nga diin kami nakatuon sa imong pulong. Among ginatun-an ang doctrine of wisdom, which is the last compartment sa essence of the soul, or soul streams of consciousness. Thank you, Father God, sa imong pag-uban kanamo, pagtudlo kanamo, paggiya kanamo, o bisan man, Father God, pag-empower kanamo through the empowerment of the Holy Spirit. Sa among pagtapos karon, ginauli namo ang among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, tungod kay ikaw lang gid ang angayan nga modawat nining tanan.
ug amo kining gihatag pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, ang atong Dios ug atong Manluluwas. Amen.